Magandang tanghali. Ay, magandang umaga po pala muna. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod. Ito po is para po sa mga bago, no, sa mga napadaan, bagong sumilip. Ito po is more on spiritual awakening po, spiritual journey, and paminsan-minsan naman po meron po akong sinisingit na mga reading din po about love, no. Um, ito po is talagang parang mas kinakailangan po ng mga meron po mga kakayanan na pakiramdam po nila na parang marami po mga katanungan sa sarili about po sa kung may nakikita, may nararamdaman, mga ganyan. So, nandun po yung spiritual awakening. So, ito pong channel na to is for actually mga beginners na healers, yan, para po to sa inyo. And for some, sa love reading naman po, is yung mga tipong tinatamaan po ng mga love spell, no? Love spell na medyo inabuso po, yung mga ganyan, no? Okay? So, now is, ang reading po natin ngayon is more on, hihingi po tayo ng messages from Jesus Christ, no? Para po sa ating kaliwanagan, para po sa mensahe po mula sa kanya para po sa pagkakaroon po natin ng kapanatagan, no? Pero bago po tayo mag-umpisa, magpe-pray po muna tayo. Okay? Panginoon Diyos Ama, ako po ay naririto muli sa inyo para po humingi po sa inyo ng gabay, ng inyong pong mensahe, mula po sa inyo, mula po sa mga ascended masters, mula rin po sa Diyos Ama, kay Jesucristo Ama. Ito pong reading na po na ito ay hinihingan ko po ng basbas mula po sa inyong lahat, from universe, from spirit guides, ancestors, angels, archangels, elementals, no, na tinatawag po kayong lahat. Ako po nawa inyong samahan sa pagbabasa po nitong reading na ito, nitong mga barahan na to, from tarot cards to oracle cards. Ako po inyong samahan. Bigyan po natin ng tamang mensahe ang mga collective para po sa kanilang kaliwanagan at magkaroon po ng kasagutan ng lahat ng kanilang mga katanungan. Bigyan niyo po ako ng basbas para po makarating po sa kanila ang mga tamang mensahe mula po sa inyo, Jesucristo Ama. Ako po'y nananalangin din po na kami po'y patuloy niyong bigyan ng proteksyon laban po sa mga matataas na, bigyan niyo po kami ng matataas sa proteksyon. Ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anumang pagklase ng karamdaman na tukso. Bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan, bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman sa pamamagitan po ng inyong napakalakas na kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, ay magkakaroon po ng kagalingan ng lahat. Sa pamagitan niyo po lahat po ng imposible ay magiging posible. Bigyan po ng kaliwanagan ang lahat po ng tao na naliligaw ng landas. Idaan niyo po sila, idaan niyo po kami sa inyong sa kaliwanagan, paputungo sa inyong kaharian. Naway kami po inyong dinggin sa aming panalangin. Ito pong panalangin ko ito ay para sa pangkalahatan, sa mga viewers ko po, sa mga subscribers, at sa lahat po na mapapadaan po dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Amen. Okay, so guys, actually this is my second upload, no? Kasi po kanina, actually ito pa rin yung mga cards na gagamitin natin, ano? Ito po yung kanina. This is my second upload, no? Kasi po kanina po is ang dami pong distraction. Ang dami pong nangyari. Nandun po yung nanaway ako ng tahol ng aso, which is normally talaga po nangyayari sa ating reading, no? Dogs po yan, di pa natin makokontrol yan. Pero po yung ingay ng bata sa labas na paulit-ulit na sinasaway, but then nandun pa rin po talaga hanggang sa sumigaw na po ako, naggalit na po ako, nawala na po yung temper ko. And dumaan po dito yung pusa ako kanina, nabasag po yung champagne glass ko, no? So, yun po, ang dami pong distraction, ang dami po. So, ito po is second upload ko na. So, huminga po muna ako ng malalim, breathe in, breathe out, para po matanggal po yung, nireview ko po muna yung inis ko,
no? Kasi po ang dami po sumakit nga po ulo ko actually, pero kailangan ko po itong ihatid sa inyo, kailangan ko pong gumawa talaga ng upload para po sa inyo, dahil ito po yung mensahe mula po kay Jesucristo Ama, no? So humingi na po ako ng kapatawaran din sa kanya kasi po nag-init po talaga ulo ko kanina. Okay, so dinilit ko na lang po yung message kanina, yung aking upload kanina, no? Actually, pinost ko na yun kaso narinig po kasi doon yung yung pagsigaw ko, yung nagalit ako. Kaya dinilit ko na lang po. Okay, so minsan po talaga nakakalus po ang sakit po talaga ng ulo ko. Nakakalus po ng temper minsan yung paulit-ulit na mananaway ka. Parang rin po yan sa kulam, no? Pagka paulit-ulit sa pabalik-balik, nakakapag-init din po ng ulo, no? So now is ito na po for the second time around. Hopefully peaceful po ang ating reading ngayon. So samahan niyo po ako sa pananalangin na naway wala pong distraction ngayon para po makapaghatid ako ng mensahe sa inyo ng maayos at maliwanag. Okay, maraming salamat po. Okay, so kuha na po tayo ng mensahe. So we have, fear not. Ito lumabas din po to kanina. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So, kaya wag po kayong matakot, no? Wag po kayong matakot. Alisin nyo po yung mga doubts nyo, no? Kasi si Father God po, ang Almighty God is nasa sa inyo, no? Kumbaga, andyan siya para ibigay sa inyo yung kingdom, ibigay sa inyo yung karapat-dapat na para sa inyo. No, wag po kayong matakot dahil siya po ay lagi na andyan na nakagabay sa inyo. Lagi po siyang gising para i-monitor po kayo, and andyan din po yung mga guides nyo, mga angels na inutusan niya para kayo ay bigyan ng protection, no, and guidance at the same time. Okay, so we also have, be a good comfort, be of good comfort, your faith has made you whole. Okay, so dahil nga po dyan sa faith nyo na yan, dahil po nga sa pilit nyo talaga, kahit na, katulad po kanina, no, na kahit na po anong distraction po ang gawin sa akin ng mga demonic entities na yan, no, kahit po anong distraction, kahit po anong harang ang gawin nila sa akin, hindi po sila mananalo. Gagawa po ako kahit hindi po ako matulog, kahit po ako ngayon gutom na, no, kailangan ko pong maghatid sa inyo ng mensahe. Hindi nila ako mapipililan dito sa mission na ibinigay sa akin ng Diyos Ama. Kailangan ko po itong ibigay sa inyo. So, pamamagitan po ng faith na yan is binibigyan po tayo ng comfort ni God. So, dito po tayo parang, kasi kung hindi po natin ito ipopursue, hindi po natin ito pagsisiksikan, i-insist, no, is andun po yung magiging balisari po tayo. Tayo rin po magsasuffer kung hindi po natin gagawin or yung faith, no, is mawawala. Tayo rin po ang magsasuffer, hindi naman po ibang tao, no. So, next card naman is, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Okay? So, kumbaga, huwag niyong hahayaan na, kumbaga, kayo parang maapektuhan ng mga, kung ano yung mga nangyayari sa kapaligiran nyo, no? And yung mga nangyayari sa kapaligiran nyo, kung meron mang mga parang pahiwatig or warnings na nangyayari sa paligid nyo, still keep the faith, no? Keep the faith. Andyan yung tumawag lang kayo sa Diyos Ama at bigyan kayo ng tamang signs, kung ano yung mga signs na dapat yung gawin, moves na dapat yung gawin para hindi kayo matakot, no? Lagi nyo iisipin, kung totoo hindi kayo dapat matakot dito, especially kayo mga healers, no? For the beginners, yes, medyo siguro pwede ko kayong anuhan na talagang medyo magkaroon kayo ng konting fear, no? And wag naman doubts, kasi kung doubts is nandiyan po kasi si God sa inyo, hindi kayo pababayaan. But then yung strength or yung power na meron kayo is hindi pa ganun kalakas. So ang kailangan nyo po dito is mag-ask muna kayo ng sign kay God or sa mga angels nyo, archangels nyo, ancestors nyo, universe, spirit guides, kung handa na po ba kayo dito sa gagawin nyo na ito. Kung hindi pa, then wag nyo pong pagsiksikan, kasi kayo rin po ang parang magsasuffer, kayo rin po ang parang babagsak, kayo rin ang masasaktan, yun, ganun. Okay, so wag po natin pagpilitan, okay. So now is we have, thou shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Yes, no? So kailangan po nating mahalin ang Diyos Ama ng sa isip, salita, no,
Hindi pala, sa puso, kaluluwa, sa isip, ganyan. Kumbaga, ilagay natin si God hindi lang sa puso, sa isip ilagay din natin siya, and especially sa soul, no? Kailangan pumasok siya sa soul natin, sa spirit natin, para talagang isagawa natin ng buo kung ano man yung mission na ibinigay niya sa atin. Kailangan natin itong i-embrace, kailangan natin itong pahalagahan. Okay? Para yung blessings ni God and yung graces and yung mga gifts and abilities na binigay sa atin ni God is talagang mai-share natin sa iba ng tama. Okay? Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Laban lang ng laban sa buhay. Habang nabubuhay po tayo, talagang may pag-asa. Okay? So now, your Heavenly Father knows that you have need of all these things. Okay? So, huwag kayong mag-alala dahil kahit hindi nyo po hingin kay God or kay Jesus Christ yung mga needs nyo, alam niya po kung ano yung mga needs nyo. At yung mga needs nyo na yan is ibibigay niya sa inyo basta po kayo ay nandun po sa tamang landas. No, basta po kayo ay lagi nananalig sa Kanya, yung faith nyo po is malakas sa Kanya, is lahat po ng kailangan nyo, kahit hindi nyo pa po hingin, kahit hindi nyo po yan wish, is ibibigay niya po sa inyo yan. Okay? Gawin nyo po yung mission nyo na ibinigay sa inyo ni God ng maayos, nang wala kayong sinasagasaang tao, na wala kayong inaagrabyado, wala kayong tinatapakan na tao. Andyan po ang mga graces na sa inyo. Okay? Yung mga distractions na yan, labanan nyo po yan. Again, ang pinakamakapangyarihan po sa lahat ay ang Diyos Ama lamang. Wala na pong iba. Siya lang po ang angat sa iba. Wala na po. No? And kayo po ay anak ng Diyos, hindi po kayo parang pabagsakin. Wala po makakapagpabagsak sa inyo. Okay? So, whoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. Okay? So, ibig sabihin po nito, kumbaga, kung ano man yung meron si God, no? Siya kasi yung Diyos Ama natin, especially sa atin sa mga healer. Kung halimbawa, ikaw is anak, ito ganito lang po yan, ano? Ikaw ay anak ng Diyos, no? Kung ano ba yung pagkaanakan ng Diyos, parang sa magulang din yan. Kung ano yung meron ng magulang at ikaw ay anak, kumbaga kung ano yung merong katangian ng mga magulang mo, meron ka din. So ikaw is anak ng Diyos, so kung anong merong traits or behavior or attitude si God, or kung ano man yung mga kakayanan na meron si God na kayang gawin, is kaya mo rin, no? Kaya nyo rin. Okay? Diba? Tahol pa rin sila ng tahol. Kaloka. Okay, so I am the good shepherd. The good shepherd gave his life for the sheep. Yes, ganun po yun, no? So, parang ito lang po yan, ano? Tayo po ay parang, para tayong considered as para tayo po yung inaalagaan ni Jesus Christ na parang mga tupa, no? Mga ships. Tayo yung mga ships na maituturing, no? Dito sa atin sa mundo natin. Na kumbaga tayo yung inaalagaan niya, no? So, parang in return, ang gawin po natin, no, is parang kung paano po siya magpalaganap noon ng mga salita, ng mga gawa, no, noong ng panahon ni Jesus Christ, is ganun din po ang gusto niyang gawin po natin, especially po sa mga healers and sa inyo mga collectives, no. Kailangan nyo pong ibigay yung mga itinuro sa inyo or yung mga nalalaman nyo or ibigay sa inyo gifts and abilities si God, is ibigay nyo po i-share nyo po sa iba. Okay? So, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. Okay, so dito is pinapaalam dito na kumbaga kung ano yung mga mystery, no, na po pwedeng mangyari pagka kayo po ay nasa kingdom of God, no? At talagang lahat ng mga imposible is pwede pong mangyari, no? Lahat ng mga parang alam mong hinihiling mo na parang kahit suntok sa buwan is parang sinasabing parang malabong ibigay sa akin na doon, parang sobra-sobra ng hindi, no? Pero kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan, ikaw ay parang wala ka namang taliwas na ginagawa sa mga utos ng Diyos, is na andyan siya para ibigay sa iyo yung hinihingi mo. Mas higit pa. Kung sa tingin mo ikaw is na-amaze na parang sobra naman ata hinihingi ko kay God, hindi. Pagka ikaw ay gumawa ng mas kabutihan as ikagagalak ng Diyos Ama yan, mas ang ibibigay sa iyo niyan.
no? Mas higit pa dyan sa hinihiling mo, ibibigay niyan sa'yo, na talaga maa-amaze ka sa nangyayari sa buhay mo. Basta yung faith mo dito is continuously na malakas, naniniwala ka sa Kanya, naniniwala ka sa power niya, naniniwala ka sa strength niya, naniniwala ka sa kakayanan mo na binigay niya, manalig ka lang, darating at darating yan. Okay? So, let your light so shine before men that they may see good works, no? And glorify your Father which is in heaven. That's it. No? So, ang kailangan po dito is talagang, kung halimbawa kayo po ay nakapagpagaling, especially po kayo mga healers, no? Or marami kayong ginawang good works sa mga tao, no? Is, halimbawa, nag-share po kayo ng mga sa mga nangangailangan, hindi lang po tungkol sa healer, no? Kung patungkol sa healer is yun po nakakapagpagaling kayo. So ang gagawin niyo po dito, pag nakakapagpagaling po kayo, sabihin niyo po dun sa mga napagaling niyo na kayo po ay instrumento, kaya po baka po pwede, kung may time po kayo, dumaan po kayo ng simbahan, magtirik po kayo ng kandila at magbigay po ng pasasalamat sa Panginoong may kapal. And at the same time, humingi na po ng kapatawaran. Mas maganda po yun pagka na-cleanse po yung soul ng ginagamot nyo. And kumbaga andun yung confession pag pumunta sila sa church, no? Kahit naman po walang pare, basta po nandyan po siya, iiyak niya, ilabas niya lahat, and magpatuloy po yung kagalingan niya is pagbibigyan po siya ng Diyos Ama. No, kung wala naman po siyang time at sa bahay, siguro may work, mga ganyan, may mga valid reasons naman po, basta po valid, no? Pwede naman po sa bahay, magtirik lang po siya ng kandila doon para nagpasalamat po sa nangyaring kagalingan sa kanya. Okay? So, let's see kung meron pa bang ibibigay na mensahe si God or si Jesus Christ. Okay, forgive and you shall be forgiven. So, nandun pa rin. Kanina lumabas din po to, no? So, forgive. So, just like, no? For example, yung nangyari po sa akin ngayon, is kumbaga, yun nga po, nagkaroon po ng distraction ng malala sa reading ko po kanina. This is my second upload. So, talaga ando po yung nagalit na po ako, no? So, ngayon po is, kumbaga, let's forgive them, no? And forgive yourself na rin at the same time kasi andun yung nagalit ka na parang, kumbaga, andun yung, sana pinagpasensyahan ko na lang, ganito. Pero alam nyo po yung, hindi lang po kasi one time na sinaway, hindi lang twice, hindi lang thrice, no? Paulit-ulit po kasi, no? So, andun po yung parang nag-lose na po yung temper ko. Andun na po yung nag-lose ang temper ko, kaya po talagang sumigaw na rin po ako. Kasi po nandito po ako sa salas, then may computer shop nga po kami sa labas. So talaga pong hindi po maiiwasan yung ingay. Pero pagka gano'n naman po na paulit-ulit mo na sinasaway, talaga naman pong nakakapag-init na po ng ulo. No? Ano lang po tayo, real talk. Okay? Real talk lang po tayo. Again, tao lang din po ako. Okay, so what things so ever you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them, diba? Yan yun. Pagka nag-pray kayo, kailangan parang i-claim nyo agad na ibibigay sa inyo ni God yan. Pero make sure na ano po kayo, ha? Make sure na lagi po kayong connected sa Kanya. I mean, hindi po pwede yung, at saka ano po yan, nasa Diyos ang awa talaga, nasa tao ang gawa. Pagka kayo po ay humiling kay God, kailangan po yung sipag, tiyaga, pasensya is naandoon. No? And yung dedication mo doon sa ginagawa mo, sa trabaho mo, sa mission mo, is talaga nandun. Para yung mga hinihiling mo kay God, is ibibigay sa'yo, automatic yun. Okay? So, watch and pray. Watch and pray and that you enter not into temptation. Okay. So, dito, ito lumabas din po ito kanina, doon sa reading po kanina sa first upload. So, ang kailangan nyo po talaga dito is, makiramdam din po kayo sa paligid nyo, no? Kasi po talagang yung temptations is hindi naman po nawawala. Okay, 1 down. Meron na naman po distraction. 1 point. Okay, so watch and pray that you enter not into temptation. Okay, so inulit ko lang po. No? So, yun nga po, kailangan po natin makaramdam din sa mga paligid-ligid natin. Ano? And kailangan din i-analyze nyo rin po yung mga nakakausap nyo na tao. Kasi po minsan akala nyo, tama siya, yung gano'n. May sarili kang isip eh. No? Lalo na po dito sa mga healers, no? Taasan nyo po yung psychic abilities nyo. Taasan nyo po yung intuition nyo. No? Andiyan, kumbaga, kayo po is patuloy po kayo makinig. Kasi nakakarinig naman po kayo ng mga spirits, no? Nakakarinig na po kayo ng mga bulong. Mas maigi po sa kanila kayo makinig kaysa po sa ibang tao. Especially po yung mga nagagaling-galingan. Especially po yung nagbibida-bida.
no? Na sila ganito, ganyan, magaling, ganto, ganon. Parang andun yung ikaw ay parang ginajudge nila, yung mga ganon. Hayaan nyo sila. Doon makinig ka lang, pero to parang sundin mo yung mga sinasabi nila. No. Okay? Let go, let God mo yan. Hayaan mo sila. Kumbaga, desisyon mo yan. Mas pakinggan mo kung ano yung gusto ng Diyos sa'yo. Ng Diyos Ama sa'yo. Okay? Basta kailangan lang po dito is keep on praying. Napakabisa po nan. Yan po yung pinaka-weapon natin dito sa lupa. No? Sa mga healers, sa mga kahit hindi healers, no? Is prayers po ang best weapon. No? Yan po ang pinaka-the best weapon natin. Okay? So, now we have the Comforter, which is the Holy Spirit. Whom the Father will set in my name, He shall teach you all the things. Diba? Totoo yan, no? Si God kasi is talaga isa sa talagang comforter natin. Si Jesus Christ is our comforter. No? Kasi alam niyo po yun, once na, alam niyo po yung mga bigat ng dibdib niyo, once na na-release niyo po sa kanila, na ikwento niyo po sa kanila, na isumbong mo niyo po sa kanila, na ihingan niyo po sa kanila, no? Yung mga hinanain niyo, na iiyak niyo, is talagang naandun yung talagang kaginhawahan. No, ando na yung kung dati hindi ka nakakatulog dahil ang dami mong iniisip, mabigat, ang dami mong problema, ang dami pumapasok na pagsubok. Pero pagka ikinuwento mo to kay God, ikinuwento mo to kay Jesus Christ, na ibinuhos mo lahat, ang gaan. Andiyan na yung talagang makakatulog ka na ng maayos, and kinabukasan nandiyan na yung magkakaroon na ng smooth yung buhay mo, smooth situation na ang mangyayari, no? Kumbaga dito is matuturo, parang kasi yung pagbibigay din niya sa'yo ng comfort, no, is parang yun din yung way niya para maalala mo siya at makausap mo siya, yung Holy Spirit niya, no. So kaya kailangan lang po talaga dito is yung trust natin kay God is talagang pure, no. Ibigay po natin yung trust na 110%. Okay, na trust kay God, na malalagpasan po natin lahat kay Jesus Christ, no, na malalagpasan po natin lahat ng mga pagsubok natin sa buhay. Okay, so blessed are they that hear the word of God and keep it. Lumabas din po to kanina, talagang di po ako tinantanan. Ibig sabihin po itong message na to is talagang for you. Okay, so dito is pagka nakakarinig po kayo ng mga salita ng Diyos, pero alam ko ito is yung first card ko kanina, yung first card ko kanina. Okay, so pagka nakakarinig po tayo ng mga salita ng Diyos, especially po sa homily, no, pagka nagsisimba po tayo, may mga homily po, no, huwag po natin tulugan. Mas maging bukas po ang isip natin to, mas maging bukas po ang isip natin dito, puso, kaluluwa, pagka homily na po. Kailangan po natin namnamin kung ano po yung sinasabi dito ni Father, kasi that's from the Bible, no. So kailangan po dito imulat po natin yung isip, puso at kaluluwa po natin pagka nag-homily. And kung nakakarinig po kayo ng mga ganitong words of wisdom sa iba pang way, hindi na po dito sa YouTube or sa mga FB or yung mga quotes, marami pong lumalabas na ganito no. So ano po, namnamin nyo, kumbaga isa puso nyo po, no, kasi po kayo rin po ang magbe-benefit nito. Kapanatagan, kaliwanagan, kapayapaan po ng isip at ibibig, at kagalingan, no? Yan po ang number 1, kagalingan sa lahat ng mga dinadala nyo, hindi lang po sa health, kundi emotional and mental, and swerte talaga, dahil pati financial hagip nito, no? Kasi po talagang dito sa mundo natin, lagi po ang problema natin is pera, no? So, kailangan lang po natin dito magpakabuti, at kung ibibigay po sa atin ni God ang pera na yan na inaasam-asam nyo, make sure po na dadalhin nyo po ito sa kabutihan. Make sure po na ito is ibibigay nyo po sa tama, may gagamitin nyo po sa tama, at bibigay nyo po yung mga nangangailangan. No? Kasi po yan po isiniling nyo kay God, so ang kailangan po dito is ibigay nyo rin po sa iba. Hindi naman po lahat, pero kumbaga yung in need na talagang humihingi po ng tulong sa inyo at alam nyo kailangan ng tulong ng taong ito, ibigay nyo po. No? Okay? So, yan po ang message ni Jesus Christ. So, hihingi pa po tayo ng konti dito naman po. Actually, meron po tayong deck na from angels. Angel guide. Oracle card.
Naku, kung ako narinig niyo yung upload ko kanina, talaga nanggagalaiti ako sa pananaway kanina. My goodness. Okay, another message po, Jesus Christ. Thank you. Okay. So, we have, what's this? Oh, I see. So, ang sinasabi po dito sa card na to, no? Wag po kayong, wag po kayong susuko. No? Meron bang, alam nyo po yung, meron po kasi talagang, ayaw kayong magkaroon ng successful life. Ayaw po nitong taong to na ikaw ay ipagpatuloy po tong mission na to na ibinibigay sa inyo ni Jesus Christ, ni God, no, ng universe. Ayaw po nila, no. So dito is talagang andun yung nagkakaroon ng distraction, no, like ako, no, is kanina talagang andun yung yun, katulad ng may nabasag, and here is may nabasag, no. So anong ginawa nitong babae? Pinagpatuloy niya pa rin ang gawain niya, gumawa pa rin siya. Like me, tinuloy ko pa rin po, no? So marami man po mga distraction dito, is patuloy po kayong lumaban sa buhay, kasi po kung yaan is nag-spill, sumabog, no, is tapos ititigil nyo po yung pag salin ulit ng tubig sa isang banga, no, is talagang wala pong mangyayari sa buhay nyo kung ititigil nyo po yan. Hindi po kayo makakarating doon sa dapat nyong puntahan, no. Hindi nyo po pwedeng itigil yan. Wala pong sinong pwedeng magpigil dyan. Kung malakas po ang faith nyo dito, ilalaban at ilalaban nyo po to ng patayan. Okay? Para po kay Jesus Christ, para po kay God, lumaban po tayo. Okay? Okay. So here naman is sinasabi dito na kumbaga, darating at darating ka sa point na talagang super healed ka na. As in, ngayon naman is healed ka naman eh. No? Spiritually healed ka, but physically, andun yung sinasabi kong hindi. Bakit? Kasi andun yung talagang inaatake ka ng mga frenemies mo, enemies mo spiritually. So, physically, nandun yung minsan talagang tired ka, kahit wala ka namang ginagawa, kahit okay ka naman, kahit nakaupo ka lang, para pagod ka, anong meron? So, ibig sabihin po dito is kinukuha nito yung energy mo, nito mga kaaway mo, para hindi ka mga makagawa. Hindi mo magawa ang manggamot, hindi mo magawa ang pagre-reading, hindi mo magawa ang pagiging pag-aasikaso mo sa pamilya mo, hindi ka makapasok sa work, hindi mo maisagawa yung task mo this day. Ganon, no? Gusto niya maging inutil ka. Pero hindi eh. Kasi andito yung talagang binigyan ka ni God, binigyan ka na niya ng trono, binigyan ka na ng posisyon eh. So wala nang makakaagaw sa iyo sa posisyon na yun. Kung gusto niya umupo doon, sorry. Hindi siya makakaupo doon dahil doon ka itinilaga ng Panginoong Diyos Ama. Sa'yo yun, ikaw yun, sa'yo yun. Okay? Wala pong pwedeng manalo dahil po ang Diyos Ama ang pinakamalakas sa lahat. Wala pong pwedeng makaagaw niyan. Wala. Wale. Okay, so we have two cards po ang bumaba. Ito munang isa. Okay, so here is sinasabi po dito na kumbaga kayo po is talagang hindi pa po yan tapos, no? Yung kung anong merong gifts and abilities sa binigay sa inyo si God, hindi pa po dyan natatapos. Ito po is paumpisa pa lang po, no? Itong powers na binigay niya sa inyo is umpisa pa lang po yan. Madadagdagan at madadagdagan, lalakas at lalakas pa po yan. Hindi man siguro sa ngayon madagdagan, pero yung lakas is lalakas at lalakas pa po yan. Tataas at tataas pa po kayo. Bibigyan kayo talaga nito na talagang ika-amaze ng buong mundo, no? Yun po ang nakikita ko dito. Yun po ang nararamdaman ko dito. Na kumbaga, sa ngayon, is parang nagkakaroon po ng cause of delays dahil nga po dito sa mga frenemies nyo, enemies nyo, na gumagawa sa inyo spiritually, spiritual attacks na andyan. Pero once na
nalabanan nyo po talaga to, nabit nyo ng totally, no, is talagang dito nyo mararamdaman kung anong power ang binigay sa inyo ni God, na talagang super powerful. Okay? So, ito po yung next. Okay? So, yung abundance po dito, yung yaman na ibibigay sa inyo ni God is hindi nyo po akalain na doon po niya kayo dadalhin, no? Yung abundance dito, yung prosperity, no, is eto, nag-uumpisa na, no? Again, nagbibigay po ng blessing si God, nagbibigay po ng ganitong abundance, prosperity sa buhay ninyo, collective, is hindi po to buhos, no? Ang importante po dito na iraraos nyo yung buong araw, na wala kayong karamdaman, healthy po ang lahat, wala po kayong, basta na, ibig sabihin na itatawid nyo po yung araw ng wala po kayong problema, no? Pero dire-diretso po yan. As long as totoo po kayo, as long as yung faith nyo po kay God is talagang napakalakas, andyan po yung biyaya na ibibigay sa inyo. Hindi lang po sa material things, pati sa spiritual po, mental, bibigyan po kayo nito ng kapayapaan sa pag-iisip. Tandaan nyo po yan. Okay? Pero dito po is pinapakita po rito na kumbaga, pati po sa shield, no, pati po sa protection, talaga pong sagana po kayo sa mga protection, sagana po kayo sa mga guides, no, marami kayong guides. Ano to, ang tawag doon, isang batalyon ang kasama nyo pong protectors, no, na nagbibigay din po sa inyo. Actually, meron din po tumutulong sa inyo ng mga elementals na talaga nagbibigay sa inyo ng swerte. Meron po. To be specific, dwarfs, no? Nagbibigay po sa inyo ng swerte. Lalo na po sa pagkain. So, actually, ngayon po is na-vision ko po or narinig ko po, no, na dahil po sa mga fruits, no, kung sino man po dito nag-o-offer ng fruits para sa mga gabay, gustong-gusto po nila yan. Very thankful po sila sa ginagawa niyo, pagbibigay sa kanila ng mga fruits, no? Kaya po, in return, yung din po binibigay nila sa inyo, abundance po. Kasi pinapakain nyo na po sila. Okay? So, next is, ayan. So, this is, sinasabi dito sa card na to na talagang kailangan nyo po ng more focus, no? And hard work, no? Para po talagang, mabuo nyo or ma-reach nyo po kung ano po yung tinatarget nyo or yung goal nyo sa buhay. Kailangan po talaga, hindi naman tayo po pwede, hindi po natin ma-reach yung gusto natin sa buhay kung nakaupo lang tayo maghapon, na wala tayong ginagawa. Na nakahiga ka maghapon, masakit ang, hindi ba sumasakit ang likod mo, nakahiga ka lang, yung ganon. So, ang kailangan po dito is, nakita po ni God, yung talagang desidido ka, determinado ka doon sa mga ginagawa mo. Yung dedication po kasi is napakahalaga eh. Nakikita po ni God yan. And hindi, ang God po kasi, si God po kasi is hindi po siya totally, may nagre-report po sa kanya. No? And, pero sa sitwasyon po natin ngayon, is ikaw is directly nakakapagbigay po talaga ng mensahe sa Diyos Ama. Connected ka. Kay Jesus Christ, connected ka. Kay Mama Mary, connected ka. No, parang lagi, lang sila, lagi lang nandito sa tabi mo. Parang yung boses mo, every time na mayroong kasasabihin, naririnig nila. No, naririnig nila. Kilos mo, ramdam nila. Bawat kilos mo, ramdam nila. Ganon. Ganon kaka-connected sa kanila. Sa lahat. No? Kaya alam nila kung in pain ka, alam nila kung masaya ka, alam nila kung ano nangyayari sa'yo. Kaya once na tinawag mo sila, no, is talaga namang andyan agad sila sa'yo. Okay? Wow. Okay. So now, is sinasabi dito na kumbaga, you have the weapon, no? Meron kang weapon, which is sword, no? Itong sword mo na to is nagagamit mo to spiritually, especially sa pagkombate. So, palakasin mo ng palakasin yan. Palakasin mo lang ng palakasin. And sinasabi rin dito na kumbaga, yung gusto mong mangyari sa sword mo, no, is nagagawa at nagagawa mo yan spiritually, lalo na pagka nanggagamot ka na ng mga kulam, ganyan, elemento, ng mga sape, yung mga ganyan. So, andyan yung sword mo, kusang lumalabas sa kamay mo yan. Kusang lumalabas dito yan, umuusli. Okay? So, sa pamamagitan yan, kumbaga, andyan na yung parang, kasi ito is similar to parang the Empress, no? Parang sinasabi dito na, kumbaga, ito na yung time, no, na parang kung ano man yung mga ganun din, parang marami ka ng pinagdaanan eh, marami ka ng hirap, no,
na pagdaanan, no? So gumawa ka ng mga ways, no, para ma-recover, para ma-overcome mo 'yan, para ma-overcome mo lahat, no? Gumawa ka, ang dami, nag-search ka, nag-explore ka kung ano-ano, nagtanong-tanong ka kung saan-saan, nagpunta ka kung saan-saan, di ba, ganyan, bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan, para lang talagang magkaroon ng magandang outcome yung mga ginagawa mo, no? Yung mga crafts na ginagawa mo. So now, eto na yung time na talagang parang mailabas mo to and magamit mo na siya. Okay? So, ganun din sa mga weapons mo, no? Shield and weapons, no? Even yung mga suot mo, pandigma, meron ka na rin. Okay. So, next is this one. Sinasabi dito na kumbaga, kahit anong, ito is about ritual, no? Na talagang ikaw parang gusto ka nilang dalhin dun sa hindi ka na makakilos, no? Talagang hanggang ngayon, yun pa rin ang target nila sa'yo. Ang maging baldado ka, maging paralyzed ka, para hindi mo maisagawa kung ano yung mga mission na dapat mong gawin dito sa lupa na binigay sa'yo ng Diyos Ama. Yun nga lang din sila makapagtagumpay kasi andito ka, kumbaga yung protections mo na gusto mo is talaga na isasagawa mo lalong-lalo na sa family mo, lalong-lalo na sa childrens mo, no? Ito is about naman to dun sa mga healers na may mga anak or may pamilya, no? So dito is kasi kahit itong frenemies mo or enemies mo is talagang sinasabi dito na sa card mo na ito na talagang gusto nitong sirain ang family mo, gusto niya maging miserable ang buhay mo. Hindi lang niya gustong pigilan ang destiny mo, kundi talagang totally parang gusto niya maging miserable ang buhay mo, gusto niya mag-isa ka, pero hindi po magtatagumpay yan. Okay? Hindi po magtatagumpay yan. Okay, kasi nandito ka para maswerte ka sa buhay. Parang lahat ng luck is nasa iyo. No? Lahat ng swerte is nasa sayo. Kumbaga, marami ka ng marami ka ng ginangway marami ka ng sinacrifice din, no? Ang dami mong sacrifices, ang dami mong ginawang ang dami mo na rin magandang ginawa, no, para sa kapwa mo. So now is the time to harvest, no? It's payback time, no? So, ito na yung divine timing na tinatawag. So, kaya ituloy-tuloy mo lang yung pagiging masipag mo, pagiging pag-focus mo sa yung dedication, yan, yung mga ganyan, para talaga yung pagpapala sa iyo ng Diyos Ama is tuloy-tuloy, no? Kasi nakikita niya dito yung porsigido ka, masipag ka, tapat kang naglilingkod sa Kanya. So, yun, kailangan mo lang talagang paglabanan yung mga temptations and yung iba pang mga pagsubok. No, kailangan mong labanan lahat. Okay, so here is sinasabi dito na kumbaga talagang andun yung talagang merong kumakalaban sa'yo dito, no, spiritually. Talagang andun yung gusto nilang agawin kung ano yung meron ka. No, gusto nilang agawin, gusto nilang kunin, gusto nilang sirain, and most of the time ginagawa nila itong ritual na to sa gabi. No? So, dito is, kumbaga, andun yung pinapakita dito sa card na to na parang ayaw nilang yung mga legs mo, kung sino man dito ang nakaka-feel ng manhead, no, or parang masasakit ang mga paa, masasakit ang tuhod, masakit ang hita, parang hindi ka makalakad, ganyan ang gusto nilang mangyari sa'yo, ma-paralyze ka, na parang hindi ka makakilos, hindi ka makapunta doon sa pupuntahan mo, parang ultimo pumunta sa altar mo, hindi ka makapunta. Ganyan ang gusto nilang gawin sa iyo. Okay? So, now, kailangan talaga, ano ba ang dapat gawin pagka mga ganyan na ang mga tirada, no, is, keep on praying. So, kung meron kayong mga orasyon, panumbalik, go, gamitin nyo ang sumbalik. Pero sa inyo lang. And, syempre, hingumin muna kayo ng pahintulot kay God, no? Kung i-allowed ka niya na gamitin yan. Okay? Pagka hindi, wag. Okay? Let go, let God. Okay? So, dito na tayo sa Angel Guide Oracle. Angels, angels, angels. Angel, woo. Woo. Hindi tayo ng message. Kailangan po
po natin may may sumasabit, ayaw bumaba, may sumasabit, ayaw magsalita ng bebe ko. Uy, ayun. So, dalawa ang bumagsak. Okay, so now we have the learning experience, opportunity, and change. So, from your experiences from your past, no, syempre, marami ka na natutunan, no? Pero yung mga natutunan mo dito is kung paano mo maitatawid yung mga ginawa mo papunta sa kaliwanagan, no? Yun yung ikinatuwa sa ni God, na kumbaga, marami ka mang pagsubok na ginawa. Marami pagsubok na ginawa ang nangyari sa iyo, no? Like, for example, kinulam ka, ganyan, or pinabagsak ang kabuhayan mo, nawalan ka ng trabaho, still, kay God ka lumapit, no? Andyan. So, dahil sa nawalan ka ng mga nawalan ka ng mga ganyan, nawalan ka ng trabaho, bumagsak ang negosyo mo, andun yung sinasalbahe ka, nagkakasakit ka, o kahit hindi ikaw, kahit yung family mo, kung sino mo sa family mo, is na andun yung lumaban ka and tumawag ka ng guidance kay God. And dahil din dyan, kumbaga, in return, no, dahil nga ganun ang ginawa mo, patuloy yung faith mo kay God, ang lakas ng faith mo kay God, no, dahil yun nga, dinala ka na rin niya sa kaliwanagan, andun yung parang mas pinairal mo yung pakikipag-usap sa Diyos Ama kaysa lumihis ka, no? So kaya ang ginawa sa iyo dito ni God is yung opportunity na darating sa iyo ngayon, and changes sa buhay mo is talaga namang ma-amaze ka. Talagang andun yung posible pala yun. Posible pala yun. Hindi naman to hiningi ko kay God eh. Ganito lang naman ang hiningi ko. Pero sobra-sobra yung binigay sa'yo. Ganun ang mangyayari sa'yo ngayon, no? So maraming opportunities ang darating sa'yo ngayon. Maraming mag-o-offer or maraming magmamahal sa'yo, no? Maraming, alam mo yun, parang kang dito para kang magnet, no? Na maraming lalapit sa'yo, hihingi sa'yo ng tulong, and at the same time, yung sa pagbigay mo ng tulong sa kanila at pagpapagaling mo sa kanila or pagbibigay mo ng comfort sa kanila is may balik naman sa iyo to na ibibigay sa inyo ng Diyos, no? Okay. So, expect miracles. Yun. No? Yung mga hinihingi mo lang na panyo, ginawa ng tuwalya. No? Parang alam mo yun, panyo lang naman ang hinihingi mo pero binigay sa'yo ni God is tuwalya. Kasi nga, kumbaga, masyado kang devoted sa Kanya. Alam mo yun, masyado mo siyang minahal. Kaya parang ang pagmamahal din sa'yo dito ni God in return is talagang sobra-sobra din. Again, ulit-ulit ko sasabihin, spoiled ka kasi kay God. No? Ganun ka niya kamahal bilang anak niya. Okay, so expect mo ang talagang maraming milagro ang mangyayari sa buhay mo. Maraming changes ang mangyayari sa buhay mo. Magkakaroon ng milagro na katakot-takot sa buhay mo. Amen. Nakakatuwa. Ang ganda ng card mo. Okay, so do the work. Gawin mo lang. No? Diretso mo lang yan. Diretso mo lang kung ano yung mga sa tingin mong makakagaan para sa'yo at sa magiging pasyente mo or sa ibang tao. Okay? Gawin mo lang yan. Okay? So, courage and bravery. Huwag kang mag-alala. No? Dire-diretso mo lang. Alisin mo yung takot. Alisin mo yung mga doubts. Kasi, sa spiritual world, ganito ka. Meron kang damit, pandigma. Meron kang sword. Meron kang tungkod. Or meron kang shield. Ganyan na ganyan ka. No? Alisin mo yung takot, alisin mo yung mga duda mo sa buhay dahil lahat yan is meron ka. Ito, itong suot na to, meron ganyan. Okay? And plus, since may ganyan kang outfit, no, sa spiritual, meron pang surrounded by protected ka pa ng mga archangels mo and angels mo and ancestors and the universe. Okay? So maraming nag-guide sa'yo, maraming nagbabantay sa'yo. Okay? So, we have the romance and connection. Okay, so dito naman sa romance and connection is talagang, kung spiritual to, no, is andun yung mahal na mahal ka ng mga guides mo, mahal na mahal ka ng mga protectors mo, spiritually, no, kaya, kumbaga, halos ka dito, pinaghehele ka nila every time na natutulog ka.
kulang na lang pulbusan ka sa likod, kulang na lang suotan ka ng diaper, ganon kanila kamahal, ganon kanila kung alagaan, baby ka. At pagdating naman dito sa atin sa mundo natin, is about connections or romance sa family, is talagang andon na yung buo na, yung talagang pagkikare, love, peace, is na andon na sa bahay mo, na andun na sa family mo, andun na sa relatives mo, andun na yung pagmamahal na gustong gusto mo noon, na halos hindi mo makuha kasi parang may something sa'yo na parang sa tingin mo parang may mali ba sa'yo, may mali ba sa akin, parang gano'n. Pero ngayon, lahat yun ibinibigay na nila sa'yo, no? So, congratulations. Kumbaga, love na love ka na ng mga tao na kapaligid sa'yo. Pero, syempre, ang mga bashers, meron din. Pero huwag mo na sila intindihin. I-let go, let God na yan. Okay? And listen deeply. See? Nakakarinig ka na eh. Mag-concentrate ka lang. Okay? Alisin mo yung distraction. Okay? Rebuke mo yung mga demonyo na yan. I-rebuke mo yung mga demons na yan. Rebuke nyo lahat yan. No? I-rebuke nyo yan. Okay? Dahil ang mga mensahe sa inyo ng mga guides nyo, minsan nakakaligtaan nyo, minsan hindi nyo naririnig. Kasi nga dahil sa mga nagpo-focus kayo sa ibang tao, pero may mga mensaheng inaabot sa inyo, or merong mga visions na ibinibigay sa inyo. Pero hindi kayo na, tipo pumapasok kasi nga, ando po yung distraction. Or maybe, dala na rin ng pagod, ganun. Basta focus po kayo, kasi po naghahatid ko sila ng mensahe sa inyo. Okay? Listen deeply. Listen deeply. Okay, last 2 cards please. Holy Spirit, Jesus Christ, please. 2 cards please. Thank you. Thank you po. Thank you po, Jesus Christ. Isa pa po. Isa na lang po. Isa na lang. Please. Isa na lang po. Isang card na lang po. Jesus Christ. Holy Spirit. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay, so for the last card, see, it's a holy love. Talagang mahal na mahal na mahal ka ng mga guides mo. Nila God, nila Jesus Christ, nila Mama Mary, nila Padre Pio, Panginoong Nazareno, Lady Manawag, Santo Niño, sino pa ba hindi ko natatawag? Yan, sila Jesus Christ, si God. Yan, mahal na mahal ka nila. Hindi lang sila nagmamahal sa iyo. Andiyan pa yung mga angels mo, andiyan pa yung mga elemental, andiyan pa yung mga spirit guides mo, ancestors mo lalo, no? Kasi talagang proud na proud sa iyo mga ancestors mo. Grabe, no? Grabe yung pagiging proud nila sa iyo. And ang universe, no? Andiyan sila to ibigay sa iyo kung ano yung dapat talaga sa iyo. Okay? So now is vulnerability and freedom. Okay, so dito is, kumbaga, sinasabi dito na kumbaga, wag tayong parang magpakakampante na rin at the same time. No? Parang, yung freedom po kasi na nandito dito is kailangan parang, oo, nasa atin na yung freedom, no? Andun na yung talagang nakawala na tayo sa lahat. Sa sumpa, yung generational curse, na-break na natin yan, na-break mo na yan, collective. Wala na yan sa buhay mo, na-erase na yan. So, ang gagawin mo na lang dito is kailangan mong pangalagaan, Huwag kang, yung pagiging marupok, no? Is, alisin mo. Kailangan maging wiser ka dito, mas maging marunong ka, ganon, mas maging lakas ang pakiramdam mo. Kasi andito ka na sa point na ikaw tinitingala, or parang this is your time to shine, Kasi ando na nga yung na-break mo na yung generational curse, ando na yung movement mo dito is talagang nagmo-move on ka na, no? Kasi ni-let go, let God mo na no? So, importante po yan, i-let go, let God po natin ang lahat. Okay? And yun nga, yung forgiveness and always be thankful to God is talagang, yan po yung mga keys, no? Or yung mga susi para po sa ikahatatang buhay po natin sa buhay. And pagkaroon po tayo ng talagang blissful life at the same time, no? Kailangan lang po natin maging totoo, no? And tayo naman po ay tao, talaga po meron po tayong mga maliliit na bagay na pagkakasala na kailangan po natin agad-agad ihingi po natin ng tawad sa kanila, no? Kay sa Diyos Ama, kay Yesu Kristo Ama, kailangan po natin itong ihingi agad ng tawad. Okay? So, next card po tayo. Next deck. Okay? This is card, ano to? Cards of Time.
Nag-iba tuloy ako ng oras. I'm super late. Walang po tayo ng isang card dito. Then, explain na lang po natin kung ano po yung gustong ibigay mensahe sa inyo ng ni Jesus Christ. Okay? Dalawa po yun eh. Kailangan isa lang. Ay, sorry. Big bird. Excuse me po. Puro po hangin na yung chunk ko. Di ba po ako kumakain? Puro po ako nag-dinner. Okay. So, we have release the power of your heart. Okay. So, release the power of your heart. So, meaning, ang kailangan nyo lang po dito is yung kung ano po yung nasa sa loob nyo, kung ano po yung pakiramdam nyo na ikabubuti po ng tao, ikabubuti po nila. Wag po kayong wag po kayong magpanggap na parang kailangan po ibuga nyo din, no? Kung ano po yung tama at mali, no? Kung ano man po yung nararamdaman nyo, ibuga nyo po, sabihin nyo po dun sa, i-deliver nyo. Wag po kayong matakot. Pero, make sure po na hindi po ma-offend yung tao na pagsasabihin nyo. Parang, say it in a nice way. Say it ito na naman po, andito na naman po yung pusa ko, so magugulo naman po yung mga aking doggies, mamaya dito na naman po dadaan sa aking laptop. Okay, so yun po, no? So ang kailangan lang po dito is kung ano po yung nasa sa loob nyo, kailangan nyo pong sabihin. Basta make sure na hindi po kayo nakaka-offend. Okay, ganun lang po. Okay, so that's your reading. So just always be yourself, okay? And make sure po na hindi po tayo nakaka-offend once na mag-open po tayo ng mga saloobin po natin sa ating mga pasyente, sa mga taong humihingi po ng advice sa atin. Say it in a nice way, no, na mai-inspire po sila, hindi po yung lalo po sila madudurog, no? Bigyan po natin sila ng lakas ng loob, ganun. Okay? So maraming salamat at maraming salamat po sa inyo, Panginoon Diyos Ama, Hesukristo Ama, sa mensaheng ito. At wala pong nagkaroon ng distraction, konti lang, meron pa rin. Pero ako po yung nagpapasalamat. Maraming salamat. By the way, sa mga magpapa-appointment po, no, chat lang po kayo, and yun po, kailangan po talaga may appointment po tayo, or nila-line up po kasi natin yan. Okay? Sa mga readings and healings po. Okay? Maraming salamat po. Bye!